Si Tyrese Haliburton ay nagawa ang isang float mula sa free throw line na may 1.6 seconds na natitira sa overtime upang dalhin ang Indiana Pacers sa panalo sa 121-118 sa Game 3 sa kanilang unang round sa NBA playoff laban sa Milwaukee Bucks. Sa tagumpay na ito, nakuha na ng Indiana ang 2-1 lead sa serye. Halos nagkaroon ng pangalawang overtime ang laro nang itay ni Chris Middleton ang score sa 118 all sa pamamagitan sa isang three-pointer mula sa labas ng arc na may 8 segundo na natitira. Dinala ni Middleton ang laro sa unang overtime pagkatapos niyang pumuntos ng isang three-pointer sa harap ni Andrew Nembhard at Aaron Nesmith upang itali ang score sa 111-111 na may 2.1 seconds na natitira sa regulation. Nakalista si Middleton bilang questionable noong Biyernes dahil sa injury sa bukong-bukong. Ngunit nagtala siya ng 42 points, nakapag-shoot ng 4 of 9 mula sa 3-point range kasama ang 10 rebounds para sa Bucks. Sumiklab ang Pacers sa isang 39-22 lead sa dulo sa unang quarter. Tila ba na easy win ito kontra sa Bucks. Ngunit unti-unting nakat ng Milwaukee deficit, dumikit sa 90-83 pagkatapos ng 3 quarters. Sa ika-4, isang 10-2 run ang nagbigay sa Bucks ng 95-92 na bentahe. Kinuha ng Indiana ang 109-106 lead at tila'y hawak na nila ang laro bago ang huling sandali na ginawa ni Middleton. Maaring masama ang tama kay Damian Lillard. Dumagdag si Damian Lillard ng 28 points sa pagkatalo, ngunit maaaring nasa alanganin ang kanyang kalusugan para sa natitirang bahagi ng serye. Matapos ang laro, ipinaliwanag ni Bucks coach Doc Rivers na maaaring na-injured talaga ang Achilles tendon ni Lillard. Makikita si Lillard na tila ba hindi magiging magamit matapos ang pagkakaroon sa posibleng knee injury sa huling bahagi sa unang quarter. Kinuha niya ang bola patungo sa basket laban kay Pascal Siakam at mahigpit na nabagsakan ang kanyang kaliwang binti. Kaagad na bumagsak siyang napaupo sa sahig at hinawakan ang kanyang tuhod sa sakit. Sinuri siya sa mga trainer sa bench ng Bucks. Pagkatapos ay dinala siya sa locker room. Sa halftime, nakapuntos si Lillard ng 9 na puntos lang sa 2 of 10 shooting mula sa field. Nakita si Lillard na tila siya ang magiging difference sa laro sa second half. Nakapuntos ng 17 points matapos ang halftime. Pero tulad sa sinabi ni Rivers, pagod na siya sa dulo ng laro at hindi siya naging factor sa overtime. Pumasok ang Bucks sa serye na short-handed dahil wala si Giannis Antetokounmpo dahil sa calf injury. Bagaman nagtapos bilang number 3 seed sa Eastern Conference, ang pagkatalo ng Milwaukee sa number 6 seed Pacers ngayon ay tila isang tunay na posibilidad na mananalo sa serye, lalo na kung ang 3 pinakamahuhusay na players ng Bucks ay kasalukuyang sidelined o may pinsala. Nakayanan ni Tyrese Haliburton ang mahinang shooting upang maging bayani. Maaalala si Haliburton sa pagkuha ng panalong shot sa Game 3, ngunit nahirapan siyang pumuntos hanggang sa puntong iyon. Nagtala ang star ng Pacers ng 18 points sa 8 of 22 shooting, kasama ang 1 of 11 sa 3-pointers. Ngunit nagtapos na may triple-double na may 16 assists at 10 rebounds habang naglalaro sa pinakamahabang 46 minutes sa laro. Pinangunahan ni Miles Turner ang Indiana na may 29 points kasama ang 9 na rebounds at nagtala si Siakam ng 17 points at kumuha rin ng 9 na boards. Sa kanyang ika-4 na NBA season, nagkaroon ng breakout season si Haliburton na nagdala sa Pacers sa finals sa in-season tournament at sa kanilang unang pagbisita sa playoffs sa loob ng 4 na season. Gayunpaman, mayroon siyang mahirap na serye marahil dahil sa mga matchups kay Lillard at Patrick Beverley. Pumuntos si Haliburton ng 9 na puntos sa Game 1 at 12 sa Game 2 matapos ang regular season kung saan nag-average siya ng 20.1 points per game. Hindi nanalo ang Pacers sa playoff series mula noong 2013-14 season nang makarating sila sa Eastern Conference Finals at natalo sa Miami Heat sa 6 na laro. Naka-schedule ang Game 4 ng Bucks at Pacers series sa Lunes sa Indianapolis. Anong masasabi niyo sa serye na ito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, sa mga sandaling sumunod,
Matapos ang panalo sa Game 3 laban sa Lakers noong Biyernes, nagpahayag si Nuggets star Nikola Jokic kung ano ang kanyang nararamdaman patungkol sa pagiging dominant laban sa iisang kalaban. Kung ano ang kanyang nararamdaman, kinumpirma niyang mahirap maglaro laban sa parehong team ng paulit-ulit at nagsisimula ng maging medyo nakakasawa pagkatapos ng maraming panalo. Sa totoo lang, sa tingin ko, ang bawat laro ay mas mahirap at mas naging mahirap, sabi ni Jokic ayon sa Denver Post. Nakikita mo, sila ay naging leading ng 20 sa amin sa Game 2. Sila ay nakalamang ng 12 sa Game 3 sa unang kalahati. Pero oo, sa tingin ko talagang mahirap maglaro laban sa parehong koponan ng paulit-ulit. Medyo nakakasawa na ang estilo ng laro o anuman. Kaya kailangan mo lang ito, lalo na para sa amin. Dahil nanalo kami sa huling 3, tiwala sa ginagawa namin at huwag magsawa sa tagumpay dahil maaaring maging maliwanag ang magiging kamalian sa sandaling iyon. Ang Nuggets ay naglalaro laban sa Lakers sa isang serye muli para sa ikalawang sunod na season at hindi sila nagkakaroon ng problema sa pagsasaayos sa mga bagay. Tulad ng dati at sa mga nakaraang last 10 games, ang Nuggets ay naipanalo ang isang mahalagang Game 3 noong Biyernes para kunin ang halos magtatapos na serye. Ang pinakamasaklap ay tila waring hindi pinagpapawisan si Jokic sa mga average na 26.4 points, 12.4 rebounds at 9 assists para sa Nuggets. Ang magiging 3-time MVP ay naglalaro ng ilan sa pinakamahusay na basketball sa kanyang buhay at ginawa nito ang Nuggets bilang mahirap talunin. Sa kabila para sa Lakers, matapos magdusa sa kanilang pagkatalo sa serye laban sa Denver Nuggets ngayong linggo, nagtipon ng Los Angeles Lakers ngayong araw bilang posibleng huling sesyon na para manood sa video para sa season. Ayon kay Darvin Ham, medyo malungkot ang atmosphere sa buong team at inamin niya na ang mga damdamin sa frustration at galit ay nagsisimulang mag-take over. Nagiging irritable, frustrated, sawa na at handang gumawa ng pagbabago, sabi ni Ham sa pamamagitan kay Jovan Buha. Ang sariling pagkadismaya ay, eto na naman tayo, kailangan nating labanan ito. Naranasan na ng Lakers ang ganitong sitwasyon noon. Noong nakaraang season lamang, pinaghirapan nila ang push patungo sa Western Conference Finals. Subalit nasalubong nila agad ang matinding pader na si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets. Noon, may pag-asa pa ang Lakers na matalo si Jokic, ngunit ngayon tila napatunayan nilang mahirap na ito. Noong nakaraang taon, tulad sa taong ito, sila ay naswept at napaalis agad ni Jokic at ng Nuggets. Noong nakaraang taon, tulad rin sa taong ito, ang mga supporting cast ay nabigo para mag-provide ng consistency sa buong serye. At katulad noong nakaraang taon, wala ring sagot si Darvin Ham kung paano pigilan ang pagdurugo sa kanyang team na nasa malaking 0-3 hole at inamin pa ni Anthony Davis sa mundo na wala silang kaalam-alam sa kanilang ginagawa sa depensa. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Ano kaya ang ibig sabihin sa pagbabagong sinabi ng Lakers? Patungkol kaya ito sa serye o pagbabagong gagawin sa off-season? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.